Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our first reading of the day today. Ano po kaya ang makikita natin sa first reading natin ngayong araw na to ng Huwebes, no? Sana po ay napanood nyo na po ang first, second, and third reading of the day today, kahapon, ano? Bago po kayo tumakbo at lumipat dito sa first reading of the day natin. So, tingnan po natin. Balasahin po muna natin. Ayan. Ano po kaya ang makikita natin sa first reading of the day today? Okay, pili po tayo ng 10. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Parang gusto ko pong gamitin yung pang-partner dito ay ang Love Oracle na black. So, gamitin natin ang Lover Oracle para dito, no? So, kamusta po ang gising nyo? I hope na naging maayos po ang inyong tulog. Ayan, ngayon po ay 4 a.m. No? Gumising lang po ako para magbigay ng first reading of the day today. Yan. Okay. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Huwag niyo pong skip ito dahil dito po tayo kumukuha ng energy at connection from you. No, huwag niyo pong skip ito. Pag ni-skip niyo po kasi minsan hindi kayo makaka-resonate kasi wala tayong connection, no? So, yan. Okay. Tingnan po natin anong makikita natin sa first reading of the day. Will this ever change? Ano? Ang sinasabi niya po, magbabago pa raw ba ito sa ngayon? Hindi po siya, kumbaga, hindi niya po alam kung ano ang patutunguhan nito. But, ayan, ano, sabi niya, nagtatanong po siya, lagi niya pong iniisip, magbabago pa ba ito? Will this ever change? Ano? Sa totoo lang po, ang person na ito ay nahihirapan sa ngayon, ano? Marami po siyang tanong sa sarili niya na hindi niya masagot. No? So, marami siyang katanungan na hindi niya kayang sagutin sa ngayon. Ano?
siya mismo hindi niya po masagot no. Marami siyang katanungan na hindi niya masagot, and hindi niya rin po alam no paano niya po ito sasagutin, to be honest no. Hindi niya po alam saan siya magsisimulang sumagot sa inyong mga katanungan no. Okay, sa kanyang mga katanungan, this person somehow sa age niya na yan is not matured no. May emotional immaturity akong nakikita dito, and somehow yung immaturity po niya sa kanya ngayon talagang matindi no. I feel that ang dami po nitong sablay sa buhay niya, sa mga desisyon sa buhay niya. Ayan no, hindi ko alam oh. Ang dami niya no. Ang dami niyang sablay na hindi niya inaayos no. And as a matter of fact, talagang sa nakikita ko po talaga ngayon ay hindi pa rin naaayos hanggang ngayon. Lahat ng katanungan niya hindi masagot. Lahat ng mga sablay niya ay kinakaya na lang niya for whatever reason. Hindi niya po alam kung bakit siya nagkakaganito, saan nanggagaling yung ganitong pakiramdam niya, no? Sabi niya, tama ka, most of nangyari sa inyo, tama ka, no? Pero hindi ka po niya pinakinggan. Parang ikaw pa yung nasisi sa sitwasyon na talagang hindi naman tama na ikaw ang masisi, no? To justify everything na mali, na sablay niya, na palpak niya, ikaw yung lumabas na mali, ikaw yung lumabas na may sablay, ikaw yung lumabas na nag-push sa kanya para gawin ito mga hindi kanais-nais na bagay na gawin sa'yo. There is power, greed, and domination, May power trip minsan ito na hindi mo magets, Parang nasasaktan ka for whatever reason, hindi mo alam kung bakit. Hindi rin po siya makapunta sa'yo, I can come to you now. Hindi siya makapunta sa'yo, hindi siya, hindi siya makapunta sa'yo, hindi siya, hindi po siya makaharap sa'yo. For whatever reason, hindi po siya makaharap sa'yo. Stress and burnout, sa totoo lang po, burnout po ito, at stress na stress po ito, sa totoo lang, no? Yan, no? Stress na stress to, burnout na burnout to sa mga nangyayari sa kanya yon sa ngayon, pero wala tayong magagawa no? Siya ang gumawa niyan sa sarili niya, no? Lahat ng kinakastresan niya ngayon, lahat ng kinaka-burnout niya ngayon, it is because of the consequences of his or her action, no? Yan po ay hindi natin wala tayong magagawa dyan but to accept na consequences yan ng mga ginawa niya. And sa ngayon talagang nakikita ko dito na todo ang kamalasan na sunod-sunod na dumadating sa kanya, and somehow napapagod po talaga ito, no? These feelings are eating me alive. Sa totoo lang po, ang mga pakiramdam po nito ay sana ay hindi ko na lang ginawa to. Sana, ang dami niya po, sana kinakain po niya yung what if. Sana lahat po, no? Panay siya, ganyan, wishful thinking na hindi niya po dapat ginawa, or iba na lang sana yung nangyari, or hindi sana sa kanya nangyari. Ang dami niya pong ganyan, regrets, no? Na sa mga nangyari, pero wala na po siyang magawa kung hindi panindigan ang mga bagay na to, dahil nandyan na no? Parang hindi niya rin kayang parang hindi niya din po kaya totally na aminin. Talaga hindi niya po talaga kayang aminin, at hindi po ito aamin sa iyo.
there is financial security. Nakikita po nito na somehow, pag ikaw po ay, sabi ko nga po sa iyo, lagi ko itong napupunan, pag ikaw po ay nag-a-adjust, nagmo-move on, ayaw po nito, no, papatayin mo po siya sa galit, no. Ayan po yung nakikita ko, no, somehow, nakikita ko na hindi to papayag, sa totoo lang, no, hindi siya papayag na umayos yung buhay mo or maging masaya na wala siya. Somehow, ang gusto nito is palagi ka pa rin nakadependent sa kanya, no? Because siya, I am stuck in the vision of us together, naiisip niya po pa rin kayong dalawa, no? As a matter of fact, na-stuck siya sa inyo. Kahit may current siya, meron itong someone, no? Si Chabilitang Palaka or si Shokoy, ay na-stuck po siya sa vision yung dalawa, no? Na somehow, ang nakikita ko po dito ay, ayan, no? Totally, naiisip ka pa rin po ng taong ito. There is deception, insecurity, and tactics. Sa totoo lang po, ang nakikita ko po dito ay, ayan, nakikita ko po dito, ang dami talagang nangyaring kasinungalingan naman kasi talaga. No, nasa 10 sinabi nito, hindi mo rin naman talaga alam kung ano yung paniniwalaan mo dito. No? Sa totoo lang. Painful memories. Ang dami niyang sinasabi na ang dami niyang, pag naiisip niya, kinikilabutan siya. Hindi niya akalain mangyayari sa inyo, hindi niya akalain magaganap, hindi niya akalain talaga na somehow ay mangyayari yung ganitong klaseng nangyaring ending sa inyong dalawa. Kinikilabutan din daw po siya, no? And then, yung babae po is so insecure, babae or yung kung sino man ang third party nyo, lalaki, insecure po sa'yo, no? Why? Because the person feels na hindi pa talaga over sa'yo ang person nyo, no? Yung person mo hindi pa over sa'yo, nararamdaman yun ng current partner niya. So, somehow, meron akong nakikita dito na may nakikita ko somehow na pagka-insecure sa'yo talaga. I don't want to be alone. Ayan, sa totoo lang, I don't want to be alone. Hindi niya gustong mag-isa. Natatakot din ito na hindi niya naramdaman, natatagal sila ng Chabilitang Palaka or ng Shokoy. Hindi po talaga niya alam kung tatagal sila ng third party niya, pero somehow kaya siya nag-hope na sana nandyan ka pa rin because ayaw po nitong mag-isa. Hindi niya po kayang mag-isa sa buhay. Kailangan lagi siyang may someone. Actually, naiisip niya yung happy memories niyo together. Most of the time, kaya ka naaligaga because naiisip ka rin itong person na to. And somehow, pag iniisip niya yon, nadadali niya yung mental telepathy mo, no? Emotions overwhelm me, sa totoo lang, na-overwhelm siya sa mga bagay na nangyayari sa kanya at hindi niya alam bakit, no? There's cold heart here, no? May cold heart po akong nakikita. Minsan nakakaramdam siya ng panlalamig kay Chabilitang Palaka or kay Shokoy. For whatever reason, itong bitterness na to hindi rin mawala-wala sa kanya. Lalo na po kung nakikita niyang masaya ka, bitter na bitter po ito talaga. As in, bitter to, no? Lumalabas yung galit niya sa mundo, yung bitterness niya, kaya nagtataka ka na lang minsan na parang bakit ka nakakabalita na sinisiraan ka niya or talagang sinisisi ka niya because somehow, siya na nga yung nanloko, siya pa yung bitter, no? This love is crazy, sabi niya, tapos na, pero bakit ganito pa rin ang pakiramdam ko? Hindi niya maintindihan, para siyang mababaliw sa lungkot minsan, no? Na iniisip naman niya na okay na sana siya, pero bakit ganon? Ang pakiramdam niya po is no right choice, confused. He's very confused actually. Hindi niya po alam, no, na bakit daw parang mali yung napili niya, no? Ngayon na-realize niya na parang mali raw yung napili niya. Wala naman po tayong magagawa dyan. It's his or her choice, no? Yan yun.
Ay, nako. Parang iniisip niya yan. Ay, yung energy niya ngayon, mabigat. Yan, mabigat po talaga. And somehow, wala tayong magagawa dyan dahil yan talaga yung emotions niya na nararamdaman. You know? The way I have treated you was wrong. No? Naiisip naman po niya na mali po yung pagtrato niya sa'yo and everything. Pero wala po siyang magawa. No? As a matter of fact, hindi niya po alam ang gagawin niya. No? Hindi niya po talaga alam kung ano ang gagawin niya. Mali daw po ang pag-judge niya sa iyo, somehow nararamdaman niya na error of judgment, parang maling-mali kung paano ka po niya hinusgahan. And now, dahil po sa lahat ng tono na nararamdaman niya, he or she is overwhelmed sa nangyayari sa kanya, kaya madami siyang katanungan na hindi niya mismo masagot. Marami siyang tanong na siya mismo ay naguguluhan at hindi niya alam paano sagutin. So that's it for your first reading of the day today. I hope makaresonate kayo, and if you do, please give me a like and comment down below para malaman ko po kung ano naman ang inyong pakiramdam. Okay? So sa ngayon po ay ako naman po ay nakikiusap sa inyo na please, no skipping of ads. Commitment na po sa akin yan, na wala pong pag-skip ng ads. Please, ang commitment ko po sa inyo ay magbigay ng reading of the day wherever I am. Nasan man po akong lupalop ng mundo, ay bibigyan ko po kayo ng reading of the day. And please, no skipping of ads. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and be thankful from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you rin po who would like to have a private reading with me, yung talagang inyo lang po talaga yung energy at hindi general reading, you may contact me po at Lady Lee Elena, that's LADYLY Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako pwedeng makontak. That's my only official and legit FB account. So yan, magkita-kita po tayo dyan. At i-follow nyo na rin po ako dyan sa Lady Elena because marami po ako sa inyong gustong matawagan, makamusta, no? Nagkakamusta ko na I do random calls po sa mga subscribers ko, and I hope na one of these days, if the destiny or universe will permit, magkakapagkamustahan po tayo. Okay? Sa akin pong ever loyal at solid na mga Lady Elena friends, family, and subscribers, know that I love you all so much from the bottom of my heart. Yan, mahal na mahal ko po kayo. At palagi lang po ako nandito para magbigay sa inyo ng paalala that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag na huwag po kayong malulungkot dahil ako ay babalik. You know that kailangan po na nakahit kayo sa bell para updated kayo sa lahat ng videos na lalabas sa akin. Ayan, ano? And sabi ko nga po sa inyo, live one day at a time. No, yan po ang key to finally free yourself. Just live one day at a time. At maaayos po ang lahat. Huwag po kayong malungkot. I will be back for another set of reading for our second reading of the day. I hope na matapos nyo muna po ito bago kayo tumalon sa second reading of the day para mas may dating, mas may, alam niyo yun, para kayo na-excite kung ano yung susunod na kabanata sa inyong reading, no? Pero wag naman po kayo mainip kasi alam niyo naman po na babalik ako for another set of reading. Okay? So, God bless you all. Maraming salamat po sa inyo. And magkita-kita po tayo ulit mamaya. I love you. God bless you. Have a happy heart and have a nice day ahead of you. Bye!